Anong pangarap niyong bakasyon, biyeheros? Yung present si Haring Araw, no? Tapos may malamig na inumin kaharap ang asul na dagat. Sabay maglalakad sa pinong-pinong puting buhangin. So let's take this time to just inhale. Di pwede mawala ang masasarap na pagkain, ha? Tato, dyan lang inihaw. Panalo. At pagkatapos ng nakakapagod na araw, may malambot na kamang sasalubong sa iyo. Ay! Oh, wala mo nang pipikit. Hindi ito panaginip, biyeheros. Lalasapin natin lahat to sa totoong buhay. Mula Coron, El Nido, Puerto Princesa, hanggang Balabac. Dahil dito sa Palawan, gagawin natin totoo ang bakasyong inaasam-asam. Sa pangmalakasan na tayo kaagad, tinagurian nitong last of the last frontier, ang perfect island of our dreams, ang Balabac Islands. May clear, turquoise, blue water, pinong white sand, at dinig na dinig ang natural na tunog ng kalikasan. Konti pa lang ang nakakapunta dito. Dulong parte na kasi ito sa mapa ng Pilipinas, biyeheros. At mas malapit pa ito sa bansang Malaysia kaysa sa capital city ng Palawan na Puerto Princesa. Ang sasadyain natin ngayon, talaga namang laban na laban sa pabutian. Ito lang naman ang may longest and softest white sand beach sa parting ito ng Palawan, ang Punta Sebaring. Abutin ng halos 2 oras ang biyahe sa bangka, kaya ang mabuti pa, tiyabag muna tayo. Biyahero tip, magpahid din muna ng insect repellent dahil maraming mga niknik sa isla. Ito yung mga malilit na kulisap na parang lamok na matindi kung kumagat. Kapag nakagat kayo, nako, angkatin yan, biyeheros. Ang the best repellent daw para sa mga lokal, abay, hindi chemical. Walang iba kundi virgin coconut oil. Kung ganito kaganda ang ating destinasyon, talaga namang worth it ang biyahe. Kahit #NoFilter, sobrang ganda ng islang ito. Ang amin namang no-filter tip, magdala ng cash, biyeheros, dahil walang ATM dito sa isla. Good morning. Just want to let you guys know kung gusto yung experience ko dito. Sleeping. Walang electric fan, walang aircon. Very simple type of lodging. Kama, okay. Tapos nun meron lang mosquito net, no, dahil nga depende sa oras pero nagkakaroon ng mga lamok. But anyway, everything was okay. Slept like a baby. Alright, let's maximize this trip. Let's go. Para masulit ang biyahe natin dito, mag-island hopping tayo. Meron lang naman silang more than 30 islands to choose from. At depende sa alon, nasa 1 hanggang 2 oras ang boat ride para makarating sa mga isla. Dito muna tayo sa isla na medyo kikay. Ang buhangin kasi may pagkapit kung titingnan sa malapitan. Ito ang isla ng Patawan. Dito naman sa Patonggong Island, pwedeng mag-overnight. Privately owned ang isla kaya may entrance fee at rental na kailangan bayaran. Yung local name talaga nito is Patonggong. Kung sa salitang Tagalog po, nakatuwad po siya.
para mas maging meaningful ang pagbisita natin dito sa Balabac Islands, syempre, makikibonding tayo kasama ang mga lokal. Hello po, kumusta po? Ang aming napag-alaman, ang 1 milyon, kaya raw makuha ng mga lokal kada buwan. As in, 1 milyong kilo ng seaweeds! Tagal na ho kayong kumukuha ng seaweed. Tagal na rin po, sir. Ned, gano'ng kadami po yung kinukuha yun? Di ba, Ned, Tinatarim po, sir. tinatanim niyan. Malapit po. Malapit lang po dito. Dito po sa likod po. Sa likod. Ito ang kabuhayan ng mga lokal sa isla. Ginagamit ang seaweed bilang raw materials ng iba't ibang produkto. Tulad ng mga shampoo, sabon, iba't ibang pagkain tulad ng gelatin, mga gamot at iba pa. Okay, tapos paano po yung proseso? Alam ko, pagkatanim nyo, antay lang kayo ng ilang months lang po. 20 days. 20 days lang. Sibling na po, sir. Okay. Cutting. Tapos so, after i-dry nyo, kailangan. Opo. Yun. Ito lang kasi magandang anak buhay po, sir. Oo. Nakakailang kilo kayo kada araw po ba? Kada buwan? Ay, kada linggo? Kada harvest po yun, sir. O kada harvest? So, depende po kung ano yung magka 100. Need tayo yung harvest. Magbabaya sa mga 400, 300 kilos. Ito naman ang kanilang seaweed farm, biyeheros. Ang ganda, no? Espesyal daw ang seaweed na naaani dito dahil sa linis ng kanilang karagatan. Hindi rin sila masyadong nagagambala ng mga bagyo. Kaya naman ang 1 milyong kilo ng seaweeds? Oh, so easy! Sa sobrang espesyal ng isla ng Balabac, nabighanan nito ang mga sinaunang tao na mula pa sa isla ng Borneo. At hanggang ngayon, naninirahan pa rin dito ang mga ninuno nila na mga katutubong mulbog. Ang sinaunang pagkain ng mga sinaunang tao sa Palawan, matitikman pa rin dito hanggang ngayon. Ito ang dya at pinyaram, mga karaniwang pagkain ng mga mulbog na makikita rin sa ibang lugar tulad ng Sulu, Tawi-Tawi, Borneo, Malaysia at iba pa. Kung hindi ko nakita yung finished product, hindi ko maintindihan yung ginagawa nyo, Nay. Pero nakita ko yung finished product at parang sinulid po yung mga nagiging itsura niya. So, kailangan nyo gawin yan. So, ano to? Parang nyog, tas binutasan nyo. Ang tagal nyo na pong ginagawa? Ang tagal. Wala kong natutuwa ko yung sa nanay. Ano po ingredients yan? Wala po, asipan lang po bago bigas po, galapungin. So, bigas, asukal, yun lang po. Po, sir. Tubig. Tubig po. Kailangan po, sir, bukukin mo. Kailangan mo pukpukin. Kasi hindi rin po siya basta-basta maglabas, kailangan malablaw. Bago ilalagay po gano'n. Ayun. Lakas. Di ba pwedeng? Gano'n na po yun. Pwede ko ba bang tikman yung... Ito po ba? Ito po. Ito? It's Kahit saan. Sobrang tamis. Kaya mo malutong. Pwede mo halo sa ice cream. Champurrado. Dito naman tayo sa pinyaram. Nyarap ba yan? Pinyaram. Opo. Ano po ang ingredients ng pinyaram? Rice flour po siya, Rice flour, asukal, sukal, tubig, or gata. madaming mantika, saka maglalagay kayo ng parang butter. Yun na yun. Tapos yun na yun. Na ito na po ang punis. Mabilis lang po siya manuto, no? Parang ito 100 or 200 years old na itong kawali nyo, no? Malamang ganun na po. Kasi kawali pa po yan ng mga ninuno namin. Yun. Mana. Pwede ko bang tikman yan? Oo. Pancake. No. Oh, basta Christian, pancake. Pancake na mas konti yung mga ingredients na simple, mas tipid. Pero kung minsan mas masarap yung simple.
Lalo na kapag bagong luto. Opo. Kung ang mga katutubong mulbog, isa sa mga nauna rito sa Balabac Island, abay tayo rin may didiskubrihin. Pieros, exclusive ito para sa atin ha, dahil ipasisilip sa atin ang isang di umano'y sagradong lawa. Pero bago yan, dito muna tayo sa Kayangan Lake. Kung saan matatagpuan ng iconic views ng Palawan na madalas na makita sa mga postcard. Marami pang lawa sa isla. Ang iba, mga katutubong tagbanwa pa lang ang nakapupunta at hindi pa bukas sa mga turista. Mayroon kami kasing mga sagradong lugar katulad ng Kayangan. Bali, inirerespeto namin noon yung Kayangan, pero nakita namin na isa sa makakatulong doon sa aming tribo, kaya ibinukas namin doon sa turismo para makapunta dyan yung mga turista, para makatulong doon sa aming membro na mayroon kaming populasyon na 600 families. Maswerte tayo, Bieros. Tayo kasi ang kauna-unahang tagalabas na makararating sa isa sa mga sagradong lawa ng mga Tagbanwa. Kaya naging sagrado, nirespeto namin yung mga diwata na nakatira doon sa isang lake. Kaya ang tawag namin doon ay isang sagrado. Magbabalsa muna tayo papunta sa kabilang dulo ng Kayangan Lake. At pagdating sa Pampang, trekking naman. Literal na tayo ang gagawa ng lalakaran. Kapalaran natin. Dahil for the tabas tayo rito, Bieros. Matarik at mabato ang daan. But we conquered. Hindi maalat ang tubig dito. Malamig. Tapos, pag sobrang linaw yung tubig, kailang pag lumoy ka banda ron, para kang may wet belt na kauba ka. Pero siguro tabang yung tubig. Hindi maalat ang tubig dito. Marami din daw balin sa sayaw na ibon sa paligid ng sagradong lawa. Isa ito sa dahilan kung bakit gusto nilang panatilihing tahimik ang lawa na ito. Pero kung gusto pa nilang isikreto ang sagradong lawa, itong susunod nating gagawin. Ipinagmamayabang na dito sa Coron. Ang wreck diving o pagbisita sa mga lumubog na barko na kilala na nga raw sa buong mundo. Ang Coron, kilala lang naman bilang one of the top diving destinations in the world. Alright, good morning mga bihero. Nandito tayo ngayon sa one of the 6 wreck dive sites dito sa area na to. It's called East Tangat. I'm just gonna do free diving because this is my second day and I'm gonna be flying out, so bawal ako mag-scuba dive, but syempre yung mga kasamahan ko mag-scuba dive. Let's hold our breath for this breathtaking view, Bieros. The water is clear with the sun, piercing through the water. It's very, very beautiful. It's totally different experience if you're in scuba gear. As you can see, our other cameraman went inside with the GoPro and then wow, I saw the footage just now and it's really nice. Makikita rito ang ilang barko na lumubog noong World War II. Dito raw kasi sa Coron, dumao ang barko ng mga Hapon dahil tago ito at napalilibutan ng mga isla. Pero nakita pa rin ito ng mga Amerikano at binomba nila ang mga barko. Bitin ba kayo sa water activities? I got you, Bieros.
lipat naman tayo sa El Nido. Ang una nating susubukan, stand-up paddleboarding. Dito kasi sa bahaging ito, ipinagbabawal ang mga motorized activities para maprotektahan ang rich biodiversity ng El Nido. Pwede ring mag-kayak sa mga lagoon dito, biyeros. At syempre, kapansin-pansin ang sandamakmak na mga bangka para sa oh-so classic na island hopping. Kapag nagutom naman sa island hopping, ang mga naghihintay na pagkain, siguradong sariwa. Pwede kayong pumili ng isang isla at pwede kang magpaluto. May isda, may manok, may freshly made salad, meron pang inihaw na baboy. Lahat to, dyan lang inihaw, panalo. Sa pagitan din ng bawat isla, pwedeng mag-swimming, snorkeling, at umawra, biyeros. O teka, umahon muna tayo sa tubig. Lilipat muna tayo ng bayan para magamit ang ating mga paa sa lupa. Pero hindi lang mga sikat na artist ang maaring maglagay ng obra nila rito. Dito sa Calle Artesano, we want to bring in arts and culture to El Nido. Ngayon, sa Cogon, meron kami mga shops that are run by Palawan artists. Welcome rin ang mga local artists of all ages. Ako kaya, welcome rin dito? Simple naman yan. Parang feeling ko kaya ko kayong sabayan. Asa na pa yung finished product niya? Wala pa? Wala. Kala ko pwede mandaya eh. Itong purse na to, magiging maleta. Okay. Sige, paano po ba? Out, in, out, in? Pabalik-balik lang naman po yan, sir. Okay. Ganyan siya. Ayun. Okay. Okay. Oh, hindi ko pa gets. Ganyan. Ayun. Hindi talaga, wala talaga akong future sa pag-weave eh. Oh, okay. Aha. Ayun oh. Alright. Yes. Aha. Okay. Parang inaano mo naman yan, sir. Sorry. Matagal na ho ba kayo nag-hobby? Oo, sir. So, ano lang po ito sa inyo? Hobby lang? May naging trabaho na din. Opo. Ito din po ito lang. Ito lang talaga. Makabuhayan mo. Pero nagsimula sa hobby. Ang kulit. Kaya nga naman tayo bumibili ng mga ganito dahil ito ay handmade. So, di basta-basta natin magagawa to sa bahay natin. Kaya nga, may value talaga ang pagbenta nila ng mga ganito. Bukas ang Calle na ito mula 9 a.m. hanggang 7 p.m. kada araw. Kung gustong gumala, may pwedeng arkilahin na bamboo bike. Dito tayo sa Tulay Suhay, Viajeros, nang ibig sabihin sa Tagalog, samot-saring buhay. Puro kurbada ang tulay na ito dahil itinayo ito sa gitna ng gubat kung saan talagang iniwasan na makatama ng kahit anong pulok o halaman. Mula sa Tulay Suhay, parang masarap kumain ng inihaw. Is one of the more famous and favorite na mga pumupunta dito. It's not just a grill, parang it's also like a sports bar of some sort. I see this TV just playing sports. They specialize on different types of grilling. Mula liempo, pusit, barbecue, hanggang sa iba't ibang classic Pinoy dishes, syempre meron dito. This whole place is just
it's such a nice vibe for like different. Sabihin natin kung hindi mo trip ang grill, vegetarian ka, meron din silang vegetarian restaurant. If you want Chinese food, I always want Chinese food. But right here, right now, enjoyin natin ang El Nido Grill and what they have to offer. It's dark, nighttime, so you can't really see it. But kapag daytime dito, kitang-kita mo yung beach. At syempre, there's always room for dessert. Para sa mga may sweet tooth dyan, ang native dessert na ito, karapat-dapat bang pangarapin? Ito ang sumbulo na matitikman dito sa Puerto Princesa. Tinatawag nilang sumbulo. Different flavors. Gamit-gamit ang kawayan. What they do is, napukpok nila. Tanggal. And then, they use this as a spoon. Or this one lang. There you go. Buko pandan. Suman. Ito yung sumusumbulo ng katamisan. Gets? Sumbulo. Sumbulo. Simbolo. Mas masarap pa to sa tinikman nating 932 na suma na finiture na natin. Mga ganun. Colorful. Really good texture. Yes. May mga kakain mo din. Sumbulo ng sustenance. Simple lang naman ang mga pangarap ng mga lokal ng Palawan. Ang irespeto ang kanilang mga likas na yaman. Kaya ang mga lokal, tulong-tulong sa pagprotekta at pagpreserba sa kanilang lugar. Dito po kasi ang Puerto Princesa po, mayroong mga ordinansa tungkol doon sa kalinisan, pagiging sustainable ng lugar. Garbage in, garbage out. Ang mga turista na sumusunod sa kanilang mga patakaran at ordinansa, talaga namang mga bayani sa kanilang paningin. Pero kung may mga bida, syempre, meron din mga kalaban. Ang mga illegal logger at illegal fisher sa lugar. Sa isang museo rito, nakadisplay ang kanilang mga sandata. May mga baril, lason, at iba pang kagamitang gamit bilang armas. Pero ang kapansin-pansin sa lahat, ang napakaraming chainsaw na nakadisplay sa buong museum. Museum daw ng mga illegal loggers. Tapos pagdating ko dito, I was expecting to go inside, you know, the usual museum. Yeah. Pagdating ko, bakit may malaking bangka doon? Bakit ang daming mga chainsaw? Oh, this is a different museum. Yeah, it is different. It's an environmental museum. Halos every year, it's more than 5,000 to 6,000 hectares ang nawawala dahil sa illegal logging. In fact, ito ang pinaka-worst na enemy and illegal fishing sa Palawan. So it's been years, since 2009 hanggang ngayon, meron kaming nahuli na more than 700 chainsaw. Chainsaw pa lang. Chainsaw? Yep. Sinasabi nila malimit na dahil sa kahirapan. Pero come to think of it, magkano yung isang chainsaw kung bibilhin? Hindi naman kaya ng isang mahirap yan eh. Ang brand new nito is between 65 to 75,000. Hindi kaya. So meron silang financer. So yun yung nag-udyok sa kanila. Tingnan nyo na lang kung gaano kaganda ang ating kalikasan kapag inalagaan. Baka nag-aantay kayo ng lyrics sa TV niyo. Hindi to video. Nandito tayo ngayon sa Calachuchi Beach. May estilo raw sila rito para matupad ang pangarap nila na mapanatili ang kagandahan ng lugar. They limit the number of tourists here para at least na ma-maximize pa rin nila yung kagandahan ng beach. It's just a maximum of around 30 to 40 tourists. Kaya kung dream vacation natin ng Palawan, marapat lang na tumulong din tayo sa mga lokal na ma-achieve ang kanilang pangarap.
Dito sa Balabac, may isang lugar na hindi raw tao ang naghahari, kundi mga buhaya. Ayun, lumabas na naman yung ulo niya. Ayun, Yan, sir. Ayun, malapit. Ayun, sir. Yan, sa may tubig na yan. May tulos na yan, dito lang pala. Ayun, sir. Yun, malapit siya. Ito na yun sa tabi ng mango. Yun, yung Ang totoo niyan, natuto na raw manirahan ng mga lokal na kasama ang mga buhaya. Pagka lang papasok doon sa teritorial niya. Oo. Pag pumasok ka sa teritorial niya, sakay ka lalagay. Kung hindi naman daw gagambalain ang teritoryo ng mga buhaya, safe tayo, biheros. Ang totoo nga niyan, pwede pang mag-river cruise dito sa Karandungan River. Nakikilala na rin itong aming tinatawag na Balabac River Cruise. Ito po yung mangrove area po, ang mangrove place. Dito po kinukuha yung 85% ng pagkain natin. Crocodile po, base po sa analysis namin na nakasama ko po yung mga crocodile hunter, crocodile expert. Kapag pumunta ka po sa territorial niya, yun po active sila. Lalo na po ang isang lugar kapag breeding and nesting area nila, doon po, wag po tayong lalapit doon. Kasi pinoprotektahan po nila yung mangrove. Kaya po siguro nilagay ni Lord dyan yung buhaya para katakutan ng isang tao para maprotektahan yung mangrove. Isa po yun siguro na ibinigay para maging complete yung ecosystem natin. Sa gandang natural ng Palawan, kahit sino, papangarapin itong puntahan. Ang pagbisita ng mga biyahero dito, ang katuparan ng pangarap ng mga lokal. Hindi na para sa kabuhayan, kundi pati na rin sa pakikiisa sa mga adhikaing maprotektahan ng isla. Upang mapanatili ang ganda ng Palawan, para sa mga nangangarap na magbisita ito, balang araw.